Nagpupumiglas, naglalaway, nanlilisik ang mga mata. Ganito pinahirapan ng rabies ang 31 anyos na si Janelo Limbing, factory worker sa Laguna. Ang kanyang mga huling sandali habang nakatali sa kama sa ospital, kinunan ng kanyang partner na si Eva, nakabuanan pa man din. Nararamdaman mo? Sabi ko sa kanya, lumaban ka kasi mga anak mo ako eh. Pinipilit niya pang gumanon tumingin po sa akin. Pinasigaw niya pa po yung I love you. Isa sa mga sintomas ni Janelo, nahirapan siyang huminga. Akala ko po sir, ang dahil lang po sa paninigarilyo niya, yung pagbibape lang. Pag inom niya po, as in nalunod po siya. Pag inom niya pong gano'n, as in po parang nalulunod sa dagat, gano'n po. Pag dating po namin ulit dun sa ospital po ng Kabuyaw, may nakita po siyang malaking electric pan, lakas po ng hangin. Balot na balot naman po siya, naka-jacket, naka-bonnet. Sabi niya, yung electric pan, alisin nyo. Tapos tumakbo po siya sa labas. Tapos sinabihan na po kami na i-refer daw po kami sa hospital po ng RITM sa Alabang, sa Muntinlupa. In-explain po nila na 48 hours na lang daw po yung itatagal. Palabiro at masayahing tao raw si Janelo. Kaya sa kanyang huling sandali sa ospital, nagawa pa niyang ngumiti habang nagbe-video ng pasasalamat at mga huling habilin. At sa aking mga anak, ingat kayo palagi, lumaki sana kayong malusog. Huwag niyong kalimutan, alagaan ng inyong nanay. Salamat na lagi kayo ang naging anak. Bye-bye! May 15 unang nilagnat si Janelo. Pumanaw siya nitong May 18. Ayon kay Eva, crinimate nila ang labi ni Janelo. Hindi na raw kasi ito pwedeng ipaimbalsamo dahil may rabies pa rin daw ang katawan nito. Ang rabies virus galing sa asong nakatali sa labas ng bahay ng kapatid niya sa Cavite. Nakagat si Janelo noong pang August 2024. Natuklap daw noon ang kuko niya sa kamay. Ang aso naulol daw agad kaya pinatay. Nagpabakuna raw agad si Janelo pero isang beses lang. Pinano ko naman po siya, pinapollow up ko naman po na next schedule mo lang. Busy nga daw po, sayang naman daw po yung kikitain niya. Posible rin daw na mahalan si Janelo sa bakuna dahil gumastos siya ng 2,500 pesos sa unang shot sa isang private animal bite center. Naulila ni Janelo ang dalawang babaeng anak na grade 2 at grade 4. Babae rin ang paparating ng pangatlong anak nila na binilhan pa ni Janelo ng mga gamit. Problema ngayon ni Eva kung paano bubuhayin ang mga anak, paano babayaran ng 25,000 pesos na utang sa punerarya at saan kukuha ng pampalibing kay Janelo. Makakatugpo ako sa inyo na tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung paano magsisimula para po sa mga anak namin. Masipag mag-post ng reels si Janelo. Umaasang makakatulong din ito balang araw sa kanilang pamilya. Kaya ang huling habilin niya kay Eva, isa publiko ang kanyang sinapit. Mula Kabuyaw, Laguna, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dong, nara ko dire. Palangga ka. Sa Barila, nauwi ang isang birthday party ng magkakaibigang Nigerian national at ilang Pinoy sa Laguna. Patay ang isa sa mga dayuhan. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Masaya pang nagiinuman sa birthday party ng kaibigan nila ang mga Nigerian national at ilang Pilipino na yan sa isang resort sa Los Baños, Laguna nitong Lunes. Maya-maya, rinig ng tila may komosyon na galing sa second floor. Ang ilan sa kanila napatingin pa sa pinanggagalingan ng ingay hanggang sa umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Napatakbo ang mga tao kabilang ang mga galing sa ikalawang palapag ng resort. Ang iba, nagtago na sa kwarto sa takot na madamay. Bumaba na rin ang lalaking ito na may hawak ng baril. Pilit siyang inaawat ng babaeng ito at iba niyang kasamahan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaputok ng baril ng lalaki. Patay ang 35 anyos na Nigerian national na ito matapos matamaan ng bala sa tiyan. Natagpuan na lang siyang nakahandusay sa madamong bahagi ng resort. According to our witnesses, nagsimula po ang pamamaril sa pagtatalo ng mga
grupo ng Nigerians doon sa party. Mayroon silang mga pag-aaway na nagkasakitan sila way back 4 months ago sa Cavite involving their group also. So doon nagsimula yun, isang bar. Matapos ang pamamaril, agad nilang pinuntahan ang mga bahay ng suspect na namaril at 2 pa umano niyang kasabwat sa krimen. Yung unang punta namin doon sa area ay hindi naman namin naabutan yung suspect. After pangyayari, hindi siya umuwi doon. Naaresto rin kalauna ng 49 anyos na umano'y gunman nang matsyempohan siya ng pulisya na paalis ng subdivision nila sa Alabang, Muntinlupa. Sinubukang makapanayam ng GMA Integrated News ang Nigerian na suspect, ngunit tumanggi siyang humarap. Tinutugis pa ng pulisya ang mga kasamahan umano ng arestadong suspect. Inaalam pa kung rehistrado ang baril na ginamit niya sa krimen. Ayon sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mga Pilipino lang ang pwedeng makakuha ng lisensya para magmay-ari ng baril. Reklamong murder ang isinampa laban sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Umagos ang lahar sa isang barangay sa La Castellana, Negros Occidental, kasunod ng pag-ulan kagabi. Galing ang lahar sa ibinuga ng Bulkang Kanlaon kamakailan. At nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Lahar sa kalsadang bumungad kaninang umaga sa mga motorista at residente sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental, kasunod ng pag-ulan kagabi. Ayon sa FIVOX, inanod ng tubig ulan ang lahar patungo sa isang sapa roon. Nagresulta sa halar flow ang pyroclastic density currents na ibinuga ng Bulkang Kanlaon noong May 13. Agad inuutos ng LGU na isara muna ang bahagi ng highway sa Biak na Bato para linisin ang lugar. Babala ng FIVOX sa mga nakatira sa mababang lugar sa paligid ng bulkan, maging alerto sa posibleng lahar flow tuwing may malakas na pag-ulan. Pwede siya nga mainit minsan, no? Kay tungod nga ang mga volcanic materials nga yung pagwa ng bulkan, tuman niya siya kainit. So pwede niya siya nga makapalak ng aton nga panit or maka-irritate ng aton nga skin. Patuloy ang monitoring ng FIVOX sa Bulkang Kanlaon na nananatili sa Alert Level 3. Para sa GMA Integrated News, Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Rollback sa presyo ng petrolyo ang posible sa huling Martes ng Mayo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 20 hanggang 40 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Wala naman nakikitang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakikitang dahilan sa presyuhan sa susunod na linggo ang pag-usad ng nuclear deal ng Amerika at Iran, ang paghupa ng trade tension ng Amerika at China, at ang dagdag na oil storage capacity mula sa export terminal ng Iran. May good news ang PUP sa mga hirap pagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa kanilang Open University, pwede mag-enroll ng libre sa mahigit 10 degree programs. Alamin ang mga yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Tapos ng high school noong 2023 sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS ang 39-year-old single mom na si Rica. Pero dahil sabay-sabay niyang inaasikaso ang pagtatrabaho, pagbabudget at pag-aasikaso sa 3 anak, hindi raw siya makapagkolehiyo. Nahihirapan ako pagsasabayin ko yung pag-aaral, tapos puyat, pagod. Another expenses po kasi yun eh. Tapos yung gastusin ngayon masyado ng mataas din. Diba? Pero sa Open University System ng Polytechnic University of the Philippines o PUP, may pagkakataon ng makapagtapos ang mga magulang tulad ni Rica. Libre ang tuition, flexible time pa ang pag-aaral. Kabilang ang PUP University System doon sa free tuition na nasa batas natin. Hindi ito yung traditional schooling na papasok ka araw-araw. Actually, meron lang tayong combination ng synchronous and asynchronous. Mula sa dating 2 programa, ngayon may mahigit 10 ng undergraduate programs na maaaring applyan. Ilan dito ang programa sa ilalim ng Business Administration, gaya ng Marketing Management, Office Administration at Tourism Management. Sa communication courses, may Journalism, Advertising, and Public Relations. May mga engineering programs at Information Technology rin.
Bukod sa mga magulang, maaari rin mag-enroll sa Open University ang mga PWDs, mga persons deprived of liberty, maging mga survivors na malubhang karamdaman. Wala ring pinipiling edad ang mga nais na mag-enroll dito. Sa mga nais mag-apply, kailangan lang ipasa ang entrance exam at may ilang requirements. So yung mga requirements, the usual birth certificate, yung mga credentials nila ng pinanggalingang mga high school. And take note po, hindi po ito yung mga gumraduate po ng senior high school. Even the old curriculum po ng high school, kung saan po tumatama yung edad ng mga aplikante natin, ay pwede po natin i-accommodate. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sugatan ng isang pulis matapos masaksak at mataga ng isang lalaking nag-amok sa Parañaque. Nakatutok si Jomera Presto. Ganito kalalim ang sugat na tinamo ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro matapos siyang saksakin sa dibdib ng isang lalaki na nag-amok sa Barangay San Antonio, Parañaque City kahapon ng umaga. Ilang pulgada lang ito mula sa kanyang puso. Ayon sa pulisya, nagpapatrolya sa kalapit na lugar ang biktima kasamang iba pa na makatanggap sila ng tawag mula sa barangay kaugnay sa pag-aamok ng sospek. So, maximum tolerance, hindi nila pinilit nilang pakiusapan, kaso nung nilapitan nila para isugdo, inuunday niya talaga yung broken glass na hawak-hawak niya. Nagkaroon ng konting habulan hanggang sa mapunta sila sa kabilang creek naman. Doon naman na corner nila sa kabila, may hawak ng butcher knife. Nang ma-corner, lumaban umano ang lalaki at nawala ng balanse si Navarro. Dito na itinarak ng sospek sa dibdib ng biktima ang hawak niyang patalim. Nasipa ni Navarro ang paa ng sospek kaya nahawakan niya ang kamay nito. Pero iwinasiwas pa raw ng sospek ang hawak niyang patalim kaya tinamaan din ng 3 beses ang likurang bahagi ng ulo ni Navarro. Agad din namang nahuli ang sospek habang isinugod sa ospital ang biktimang pulis. Nakauwi na siya ngayon pero hirap pa rin siyang kumilos dahil sa mga sugat na tinamo. Inisip ko yung mga bata kasi baka mamaya kumuha ng bata ron gawing hostage. Kaya minaigi ko na lang na yung focus niya ay mapunta sa akin. Pinuri naman ng Southern Police District ang ginawa ni Navarro. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng SPD na ang nangyari ay halimbawa ng tunay na panganib na kinakaharap ng mga pulis sa araw-araw. Ayon naman sa suspect na si alias Arnold, problemado siya dahil 7 anak ang binubuhay niya. Aminado rin siya na gumagamit ng illegal na droga at sinabing nakuha niya ang patalim sa bahay ng kanyang tiyahin. Problema lang po sa pamilya. Tapos ng trabaho. Sa investigasyon ng pulisya, ilang beses nang nakulong ang suspect dahil sa iba't ibang kaso kabilang na ang murder. Maharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang na ang illegal possession of bladed weapon, alarm and scandal at frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Humakot po ng medalya ang mga atletang Pinoy sa iba't ibang competition abroad. Kabilang na ang ama ng Pinoy Olympia na si EJ Obiena. Ang mga good news sa sports sa pagtutok ni Darlene Kai. Ang tindig at tayog ng talunayan patunay raw sa kasabihang like father, like son. Dahil ang isa sa ating mga Olympian mukhang may pinagmanahan. Siya si Emerson Obiena, tatay ng Pinoy pole vaulter at Olympian na si EJ Obiena. Matapos ang kanyang 3.60-meter jump, nakamit ni Emerson ang ginto sa pole vault men's 60+ sa World Masters Games sa Taiwan. Tila nasa dugo na nga ni EJ ang pagiging atleta dahil ang kanyang amang si Emerson, atleta rin noon at lumalaban din sa iba't ibang kompetisyon. Silver medal sa 1995 Southeast Asian Games sa Thailand at bronze noong 2005. Ilan lang yan sa mga pinakamalalaki niyang panalo. Si Emerson ang kasalukuyang coach ng national team ng Philippine Sports Commission at head coach ng Boys Athletics ng University of Santo Tomas. Isa rin siya sa mga unang humasa at naging katuwang sa pag-ensayo ni EJ sa pole vault noon. Sa Asian Weightlifting Championship sa Jiangshan, China, 7 medalya ang nakamit ng ating mga pambato. 3 rito, silver medal galing kay 2-time Olympian Elrin Ando. Ang 4 pang silver nakamit ni na Rose G. Ramos at Fernando Aga Jr. Tagumpay at umangat ang husay at lakas ng 3 Filipino weightlifters sa snatch at clean and jerk.
Wagi rin ang ating mga pambato sa 3rd Southeast Asian Junior Individual Championship sa Bangkok, Thailand. Nakaginto ang Kayod Pilipinas junior player na si Ashton Rain Medino. Silver ang nakuha ni na Inigo Xavier Jordan at Christopher Buraga at bronze sina Lyra Kate Trasmil at Aliyah Nicolay Ganapan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras. Nagsulputan ngayon ng iba't ibang coffee shop dahil sa pagkahilig ng mga Pinoy sa kape. Hanggang ilang cup o tasa nga ba ng kape ang pwedeng inumin kada araw? Alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Coffee is life. Ito ang mga katagang madalas na binibigkas ngayon ng mga taong ang hilig ay magkape. Palipas ng oras, lalo na sa gabi, yung mga kabataan. Yun siya ngayon kasi sunod sa uso ang mga kabataan. Si Lennon, nagko-coffee muna bago mag-gym. Gusto ko talaga mag-coffee kasi every time before a workout, feeling ko nagkakaroon ako ng energy. Madalas 2 cups of coffee raw siya kada araw. Nabawasan ng araw ito dahil nagpapalpitate daw siya noong mahigit 4 na tasa ng kape pa ang hinihigop niya. Malaki naman daw ang tulong ng pagkakape kay Paul, lalo na sa kanyang trabaho. Mid-shift po kasi ako, 1 p.m. to 10 p.m. So kapag may meetings po na kailangan attendan, kunyari at 9 a.m., so yun po yung pampagising ko. Pero naghihinay-hinay na siya dahil di raw siya nakakatulog kapag nasusobrahan sa kape. Hanggang ilang tasa nga lang ba ang pwedeng inuming kape? Sagot ng isang eksperto. Ang pinaka-safe na amount of coffee per day would be around 3 to 4 cups of coffee per day. Ibig sabihin ng cups po ay around 240 ml. So yung nabibili po natin sa labas na mga tall, ganyan, that would be around 355 ml. So mga 2/3 to 3/4 lamang po per drink. Tapos hanggang 4 po noon. Kapag sumobra raw, marami ang pwedeng maramdaman ng katawan tulad ng palpitation, GERD symptoms, pagiging bloated, sinisikmura at acid reflux. At dahil diuretic din ang kape, maaring ma-dehydrate kapag sobra-sobrang iniinom dahil mayat-maya kang iihi. Posibleng tumaas din ang blood sugar ng mga diabetic kung aaraw-arawin ang pagkakape. Pwede ring magkaroon ng sleep disorders. Kaya para naman sa mga talagang ang hilig ay pagkakape. Best time umano na uminom sa umaga. Sa hapon naman hanggang 1:00 lang o 2:00 kung maaari. Huwag nang iinom ng kape, lalo na kung caffeinated, 3 to 4 hours bago po kayo matutulog. Mas mainam din daw ang black at decaffeinated coffee na may antioxidant daw pero in moderation pa rin daw. Dapat ay may laman ang tiyan bago magkape para maiwasan ang reflux. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, 2 weather systems ang nakakaapekto sa iba't ibang lugar sa bansa. At sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan sa Visayas, Mindanao, Palawan, Sorsogon, Albay at Masbate. Easterlies naman ang magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Asahan din ang mga pag-ulan bukas. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to moderate rains ang posibleng maranasan umaga bukas sa ilang bahagi ng Luzon pati na sa Palawan. Posible rin ang moderate to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms. Sa hotel inaresto ang isang lalaking pinagnakawan daw ang pamilyang itinuring na raw siyang anak. Nakatutok si Bea Pinlac. Exclusive. Naglalakad ang 37 anyos na lalaking ito sa A. Mabini Street, Caloocan, Linggo ng umaga. Kapansin-pansin ang mga bag na bitbit niya. Ang mga laman pala nito, mga tinangay niyang gamit sa bahay ng pamilyang tinuring na raw siyang anak ayon sa pulisya. According po dun sa complainant, yung suspect na yan ay kanila nang inaruga simula pa pagkabata. Inako na nila parang tunay na anak. Naiwan daw ang suspect sa bahay nung Linggo nang umalis ang pamilya para magsimba sa Pangasinan. Nanggaling sila sa Manawag, na unang umuwi yung anak nila. Doon nga nakita nung panganay na anak na pinasok yung sira yung bintana nila. At pagpasok sa kwarto, doon nakita nila na nakatiwangwang lahat ng gamit
persahan binuksan yung bolt at doon nga nakuha yung mga alahas nila. Tinangka pa raw nitong sirain ang nakalock na pintuan para lang makapasok ng kwarto. Kabilang sa mga gamit na ninakaw ng suspect ang mga alahas na may halagang humigit kumulang 300,000 pesos. Nahuli kinabukasan ng suspect na naka-check-in sa isang hotel sa Barangay 81, Caloocan. Nung nalaman nila through Google account na naka-check-in sa isang hotel, parang ang sabi sa amin nung suspect ay nagpamassage lang daw siya. Actually, suot niya yung kwintas at yung bracelet nung may-ari ng mga alahas. Na-recover din sa kanya yung mga iba pang assorted na jewelries. Pero ang ibang alahas na tinangay ng suspect, nasangla na raw nito. Lahat yan, positive. Positive lang yan. Yung kakabili lang na yan. Lahat yan sa amin. Na-recover din sa hotel room ng suspect ang iba pa umanong nakaw na gamit. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang pamilyang nabiktima. Sinusubukan pa namin kuhanin ang panig ng suspect. Pero ayon sa pulisya, inamin naman po nung suspect yung crime na nagawa niya. Reklamong robbery ang isinampa laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Panahon na ulit ng tagisan ng mga mag-aaral sa sports sa palarong pambansa, pero taon-taon ding problema rito ang matinding init. Kung paano ito tinutugunan ng mga organizer, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Matapos ang kulang 6 na dekada, balik Ilocos Norte ang palarong pambansa. Nagkakaisang kapuluan ang tema ng ika-65 palaro. Ang logo nito, ang pixelated human figure ni Ilocano shark Chofilo Ildefonso na unang Pinoy at Southeast Asia na Olympic medalist, kaakibat ang Inabel textile patterns. Mahigit 15,000 atleta, coaches at technical working group team ang isang linggong nasa Ilocandia para sa palarong pambansa. Ngayong gabi ang opening ceremony na pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, Education Secretary Sani Angara at kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Haidilyn Diaz. Si Diaz ang mangunguna sa oath of coaches and technical officials bilang direktor ng weightlifting event, isang demo sport ng palarong pambansa 2025. Mahalaga talaga na maging regular sports ang weightlifting. Actually, I'm so happy na may mga regions na wala namang weightlifting but they started doing putting athletes there. Nasa 70 atleta mula sa 9 na rehiyon ang magtatagisan ng lakas sa weightlifting, kasama ang PWD na si Amber ng Rizal na hindi naging balaki ng kapansanan. Ilang pamangking lalaki rin ni Diaz ang maglalaro rin para sa weightlifting. Naniniwala ako na isa ang palarong pambansa na makapag-uwi ng gold medal sa Olympics. Now, tinatap natin yung mga wala pang alam sa mga weightlifting, lalong-lalo na sa probinsya. So, nakikita ko yung potential ng weightlifting dito sa Pilipinas. Kasi nga, yun nga, wide na, magiging wide na. Nakakapaso ang sikat ng araw dito sa Lawag, pero hindi magiging hadlang ang init ng panahon sa misyon ng mga atleta na magpunyagi sa kani-kanilang paligsahan. Ang mga atleta at coaches na nakatira sa mga paaralan, kinakaya raw ang matinding alinsangan ng panahon. Sa Ilocos Norte College of Arts and Trade Campus halimbawa, ibinigay naman daw ang lahat ng pangangailangan ng mga atleta. Tiis-tiis lang. Tapos merong mga electric fan naman, kayang-kaya. We have provided po sila ng electric fans and as well as we deployed mga water dispenser, electric water dispenser in every floor of all the buildings na nakabilitan po nila. Inaasahan ding hindi magkakaroon ng outdoor events mula 10 a.m. to 3 p.m. para iwas sa matinding sikat ng araw. Kaninang 10:36 ng umaga, isang magnitude 5.6 na lindol ang naitala 31 kilometers west ng Luna, La Union. Tiniyak ng DepEd na nasa ligtas sa kalagayan ang mga delegado ng palaro, pati na ang mga venue kung saan idaraos ang iba't ibang event. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa mga nagdaang buwan, napapadalas daw ang mga sighting ng mga dugong sa Sarangani Bay. Madalas mag-isa ang mga ito, pero kamakailan, nasulyapan daw na dugong may kasama. Kuya Kim, ano na? Sa drone footage na pinost ng DNR Soc Sargen, makikita ang dugong na ito
Napalangoy-langoy sa katubigan ng Sarangani Bay. Kasama nitong lumangoy ang kanyang calf o supling. Ang sighting na ito na mag-inang dugong, nagbigay ng pag-asa sa maraming marine conservation advocates. Ang mother calf sighting kasi, indikasyon ng Sarangani Bay, isang ligtas at nurturing na habitat para sa mga dugong. Ang mga dugong o dugong-dugon vulnerable na, ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Ibig sabihin, sila'y nanganganib ng maubos. Kabilang sa mga banta sa mga marine mammals na ito ang habitat loss o pagkawala ng kanilang tirahan, polusyon sa dagat, at iligal na panghuhuli sa mga ito. Kaya ngayon pa lang, alagaan at protektahan natin sila para hindi tayo malunod sa panghihinayang kapag sila'y tuluyang mawala. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Trending di lang on-air kundi pati na rin online ang mga kapuso housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang ilan sa kanila umabot sa bilyon-bilyon ang hashtag views sa TikTok. Narito ang aking chika. Sa loob man ng bahay ni Kuya o sa outside world, certified trending ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates. Mula sa dance challenges, song covers, makeup videos, latest trends, hanggang sa kanilang mga collab with their ka-duos at kapamilya co-housemates, gaya ni Mili Duo. Isa nga sa mga nag-viral ng usapan ng housemates sa loob, dinab naman ng Shakira Duo. Who doesn't eat potatoes? Yes. Do you love French fries? Do you like mashed potatoes? Do you like marble potatoes? We give you potato tornado. Si Dustin may pa-fit check. At si Charlie, idinaan pa sa isang post ang tila rant niya kay Kuya dahil sa pagpasok ng isang house guest. Kuya, pinasok mo si Donnie na wala na ako? What happened, Michael? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me! Sa post ng Sparkle GMA Artist Center, umabot na sa 6 billion hashtag views ang apat na mga kapuso PBB housemates. 2.6 billion ang views ng hashtag Mika Salamanca. 1.3 billion views para sa hashtag Dustin Yu. 1.1 billion views sa hashtag Will Ashley. At 1 billion views para sa hashtag Charlie Fleming. Napapanood ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition pagkatapos ng 24 oras weekend. Dalawang nasawi sa magkahiwalay na pagkalunod sa Negros Occidental at Iloilo. Sa Maguindanao del Sur, patay ang dalawang senior citizen sa salpukan ng isang minivan at truck. Nakatutok si JP Soriano. Nayupi ang unahan ng minivan na ito matapos makasalpukan ng isang dump truck sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur. Ang mga residente pinagtulungang buksan ang pinto ng minivan para makalabas ang mga sakay. Ayon sa Bangsamoro Regional Police, dead on arrival sa ospital ang dalawang pasaherong senior citizen. Isa pang pasahero ang sugatan. Parehong ligtas sa mga driver ng minivan at dump truck. Nakatulog daw ang driver ng minivan kaya napunta sa lane ng dump truck. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng driver ng minivan. Sa Lawag, Ilocos Norte nang tumigil ang isang pickup truck sa intersection para pagbigyan ng mga motorsiklo. Isang puting SUV ang dumating at sumalpok sa gilid nito ang isang rider. Ayon sa rider, nakipag-usap sa kanila ang SUV driver na isang dayuhan at nag-iwan ng contact number. Pero kalaunan ay di na siya matawagan. Isang babaeng edad 57 ang nalunod sa isang sapa sa Dumangas, Iloilo. Ayon sa kanyang kapatid, posibleng habang nangunguha ng panggatong ang biktima, nadulas siya at nahulog sa malalim na bahagi. Sa ilog naman natagpuan ang bangkay ng isang mangingisdang senior citizen sa Isabela Negros Occidental. Ayon sa pulisya, posibleng nahulog at nalunod din ang biktima. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Natupok ang halos 30 bahay sa sunog sa Parañaque. Nakatutok si Jamie Santos.
Kita sa videong ito ang nagngangalit na apoy na gumagapang sa mga bahay sa barangay San Antonio sa Parañaque. Makapal din ang usok na bumalot sa mga bahay. Dahil sa lakas ng hangin at pawang gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Wala nang natira sa barbershop ni Joey. Pinagpapasalamat na lang daw niya, walang nasaktan o nasawi sa kanila. Bilis kumalat gawa ng mahangin. Mayroon namang nagresponde kaagad na fire truck galing sa barangay. Kaya lang hindi kinaya. Sobrang lakas lang. Lahat ng gamit ko, yun, sunog mga speaker. May nilabas naman kahit pa paano. Pero yung shop nyo? Pero yung shop, ayan, ubos. Ayon sa Bureau of Fire Protection, inabot ng ikalawang alarma ang sunog. Halos 30 bahay ang natupok at aabot sa 70 pamilya ang apektado. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. Mabilis din kasi dumami na bigla yung mga resources. Pero may hydrant naman tayong malapit sa area kaya tuloy-tuloy yung tubig. Kaya hindi... Alas 4 ng hapon nang ideklara ang fire out. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Muntik na masalpok na motorsiklo ang lalaking yan sa Argao, Cebu kanina umaga. Buti na lang nakapreno ang rider. Pero pagtawid niya, nabundol naman siya ng isang delivery truck. Bagyang tumilapon ang lalaki at tila nangisay siya sa gitna ng kalsada. Ayon sa mga otoridad, sugatan ng lalaki pero mabuti na ang kanyang lagay sa ospital. Sinagot naman daw ng truck driver ang gastusin ng biktima. Ilang linggo na lang mapapanood na ang Encantadia Chronicles Sangre. Ipinasilip sa kanilang trailer ang ilan sa mga eksena at cast na dapat abangan. Narito ang aking chika. Sangre ang itawag sa akin. Powerful at maaksyon. Yan ang ipinasilip na trailer ng Encantadia Chronicles Sangre. Wawakasin ko ang kapangyarihan. Hindi lang ang pamatay na fight scenes ang dapat abangan, kung di maging ang cast members nito. Bukod sa mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante na sina Bianca Umali o Tera, Kelvin Miranda o Adamus, Angel Guardian o Dea, and Faith Da Silva o Flamara. Kasama nila sa serye ang PBB housemates na sina Mika Salamanca at Shuvi Entrata. Bukod sa trailer, may ipinasilip din na behind the scenes nito para sa mga Encantadix. Ikinwento ng director at overall visual director ang kanilang naging vision habang sinushoot ang serye. Once you see the Sangres in their environment, dream come true siya. The long wait is over, Encantadix, dahil mapapanood na ang Encantadia Chronicles Sangre this June 16. Another day, another sleigh. Ibinahagi ni Mikey Quinto sa kanyang Instagram ang naging free diving experience. Di lang siya basta nag-free dive, tila one with nature ang aktres na nakaswimming ang nakamamanghang school of fish o pulutong ng mga isda. Espesyal daw itong first-time diving experience para kay Mikey. Sabi pa niya sa caption, more to grow, more to be. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Ngayon po mainit ang panahon, mahalagang health conscious din tayo. Kaya naman para live healthy, dapat drink healthy rin. Ang mga patok na refreshment sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayong painit na ng painit, don't forget to hydrate. At kasama sa mga pampapresko ang ilang papawi sa inyong gutom at uhaw. Gaya ng coconut, in high demand ng araw ito sa Pangasinan. Patok ditong pamatig-uhaw ang buko juice na refreshing na, healthy pa. May kidney stone po ako. Bali po, daily po ako umiinom ng buko juice. 10 pesos ang kada baso ng malamig na buko juice. Dagdag kita sa mga nagtitinda ng samalamig. Mas kumikita ngayon kasi medyo mainit ang panahon. Isa pang refreshing na lamang tiyan ang pakwan. Sa isang pwesto sa downtown Dagupan, mabenta na yan. Ihalo na rin natin ang patok na all-in-one panghimagas. Halo-halo.
Yan daw ang pambato ng pwestong ito sa Barangay Lanas sa Mangaldan, Pangasinan na dinarayo raw pati ng mga galing sa ibang bayan. Bukod sa mais, ube, saging at makapuno, ang kanilang version espesyal daw dahil sa kanilang homemade gatas at yelong gawa raw sa mineral water. Pag matitikman nyo, babalik po kayo dito sa Lanas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.